Magandang hapon, Pilipinas. Live pa rin tayo mula sa Pag-asa DOST at narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Mga kababayan, sa puntong ito alamin na nga natin ang mangyayari for the next days. Ayon po yan sa 3-day weather forecast ng Pag-asa. Sa Baguio City, magandang panahon ang mararanasan sa susunod po yan na 3 araw. Magdala na lamang ng payong on Wednesday and Friday bilang panangga sa isolated rain showers and thunderstorms sa mga araw na ito. Sa Metro Manila, may mga isolated cases ng pag-ulan, yan po ay bukas. Pero don't worry dahil good weather naman ang meron tayo sa Huwebes at sa Biyernes. Lipat tayo sa Metro Cebu, ayos pa ding ipagpatuloy ang mga outdoor activities for the next 3 days. Pero maging prepared na lamang sa mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog na mangyayari po bukas. Sa Metro Davao, magandang panahon ang mararanasan, yan po ay for the next 3 days. Bear in mind na lamang na pwedeng magkaroon ng mga isolated rain showers and thunderstorms dito. And lastly, sa Zamboanga City, fair weather po tayo for the next 3 days. Magdala lamang ng sombrero o kapote bilang panangga sa mga isolated cases na pag-ulan sa inyong lugar. At iyan ang 3-day weather forecast ng Pag-asa. Samantala sa aming pagbabalik, alamin natin ang Cervical Cancer Awareness Month. Iyan at iba pang detalye sa aming pagbabalik. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! Time check po muna tayo, 2:56 ng hapon ayon po yan sa Philippine Standard Time. Mga kababayan, alam nyo ba na ngayong buwan ay Cancer Cervical Awareness Month? Narito ang ilang impormasyon. Ang cervical cancer ay pangalawa sa mga pangunahing cancer ng mga kababaihan at tinatayang merong 5,536 na katao ang meron nito, habang 2,204 naman ang mga namamatay kada taon. Para sa kaalaman ng lahat, ang cervix ay parte ng female reproductive system at ito nagdudugtong sa uterus at sa reproductive organ. At ang pinaka-reliable na paraan para ma-detect ang cervical cancer ay sa pamamagitan ng pap smear test. At ito ay binibigay ng kada 3 taon sa mga kababaihang merong 21 to 65 years old, habang kada 5 taon naman para sa mga nakapag-undergo ng HPV testing. At ayon sa UP Philippine General Hospital, ang vaccine na accredited ng BFAD ay ang bivalent vaccine na para sa mga kababaihang may 10 taon pataas. Samantalang ang quadrivalent vaccine naman ay pwede din sa mga lalaking nasa 9 to 26 years old. Ang mga sintomas ng cervical cancer ay ang abnormal na bleeding na nagmumula sa reproductive system. Gayun din ang hindi maipaliwanag na pagbabago ng menstrual cycle ng babae. At kasama din ang biglaang pagdurugo nito kung may close contact ito sa ibang bagay. Sintomas din ang pananakit ng female reproductive organ habang nakikipagtalik at ang abnormal na discharging na nangyayari dito. Kaya naman sa ating mga kababaihan, huwag kalimutang magpatingin sa doktor sakaling nakaranas kayo ng mga nasabing sintomas. At iyan ang latest mula sa Pag-asa, manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Maaari niyo bisitahin ang aming website and other social media accounts. At pwede niyo rin po kaming mapakinggan sa DWIZ radio station. Samahan din ang ating weather lover na si Amor Larosa mamayang 4:30 ng hapon. At ako po ang nakasama niyo ngayon, ang inyong weather darling na si Aubrey Nair na nagsasabing kahit anong panahon, may pag-asang bumangon. Magandang hapon!